Alright, so this morning, itong pag-uusapan natin. We are going to start a new series. Nakapatay? Wala ng battery. Ayun. We are going to start a new series entitled Clearing the Confusion. Ang series na ito is about understanding misinterpreted scriptures through the lens of grace or grace lens. Everybody say grace lens. Grace lens. Louder please. Grace lens. Alam niyo kung ano ang dahilan kung bakit iisang Bible lang naman ang binabasa ng lahat ng Christians. Pero iba-iba ang pagkaunawa. Pansin niyo ba yon? Iisang Bible lang ang binabasa, iba-iba ang interpretasyon. There are some Christians, ang tingin nila sa Diyos, maikli ang pasensya, madaling magalit. Meron kasi silang nababasa sa Bible na, especially the Old Testament, nanguha lang ng kahoy during Sabbath, ang naging parusa ng Diyos, kamatayan. Remember the story? Natatandaan niyo yung istorya? Hindi pa nga alam nila Moses kung ano ang ihahatol eh. Kasi ang sabi lang ng Lord, do not desecrate the Sabbath. On the seventh day, do no work. Walang gagawin. Magpapahinga lang kayo. Merong namulot ng kahoy. Siguro naisipang magluto. Namulot, nahuli, dinala kay Moses. Anong hatol? Sabi ni Moses, antayin natin si Yahweh. Itatanong natin kay Yahweh kung ano ang hatol. Bumaba ang hatol, anong hatol? Batuhin hanggang mamatay. Same with adultery. Ang parusa sa adultery ay batuhin hanggang mamatay. Kaya kung natatandaan ninyo, during the time of Christ, merong isang nahuli in the act of adultery, dinala kay Jesus. Anong sabi nila kay Jesus? Lord, in the law, Moses commanded us to stone such women. Anong sabi ni Lord? Okay, sige. Yung walang kasalanan, unang bumato. So point is, dahil sa mga scriptures na to, marami ngayong mga Christians ang tingin nila sa Diyos, maikli ang pasensya, madaling magalit. Lalo na kung nagbasa ka ng mga stories in the Old Testament, inutusan ng Diyos si King Saul, patayin niyo lahat ng mga Amalekites. Wala kayong ititirang buhay. Bata, matanda, may ngipin o wala, maging mga hayop, patayin lahat. So there are some Christians, because of that, ang tingin nila sa Diyos, maikli ang pasensya, madaling magalit. Now, there are some Christians, on the other hand, ang tingin naman nila sa Diyos, sobrang bait. Yung hindi na marunong magalit. Yung tipong puro love na lang ang kailangang pairalin. Meron tayong narinig na isang pastor na ganyan yung pananaw na sa kanyang ministry. Puro love na lang. Love na lang. So, bakit ganon? Iisa lang naman ang Bible na binabasa, pero iba-iba ang tingin sa Diyos. May mga Christians naniniwala ng kaligtasan mo, ingatan mo. Bakit? Kasi pwede yang mawala. May mga Christians naman na hindi siya mawawala kahit anong mangyari. No matter what happens, secure ang kaligtasan mo. So bakit iisa lang naman ang Bible na binabasa? Iba-iba ang interpretasyon. Alam niyo kung bakit? The answer is, meron kasing dalawang lens na ginagamit ang mga Christians kapag ka nagbabasa ng Bible. Ang unang lens na ginagamit is the legalistic lens. Kapag ang ginamit mong lens in reading the Bible is the legalistic lens, ang magiging dating sa iyo ng Bible is the Bible is a rule book. Punong-puno ng utos. Pag hindi mo nasunod, lagot ka. On the other hand, pag nasunod mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya punong-puno yung mga preachings na gusto mong pagpalain ng Diyos, sumunod ka. Pag sumusunod ka, pagpapala. Pag hindi ka sumusunod, pagpapalo.
Now, ang gamit nilang lens is the legalistic lens. Now, kapag ang ginamit mo namang lens, on the other hand, is the grace lens, dalawang lens ang ginagamit. The legalistic lens and the grace lens. And our series talks about understanding the scriptures through the eyes of grace, through the lens of grace. Pag ang gamit mong lens is the grace lens, ako po'y naniniwala, ang tingin mo sa Bible, hindi rule book. Ang magiging dating sa iyo ng Bible is a love letter. At mai-interpret mo ngayon ng scriptures through the finished work of Christ. Lagi mong tinitingnan ng Bible in the light of the finished work of Jesus. Now, since tayong mga Christians, malinaw naman, sabi ng Bible, we are under grace. Do you believe that? And so therefore, kung tayo ay under grace, marapat lamang pag nagbabasa tayo ng Bible, tingnan mo siya in the light of grace. In the light of the finished work of Christ. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Hindi mo naman po pwedeng i-deny yun. Romans 6:14. Anong sabi ni Paul? You are not under law. You are under grace. And so therefore, anong dapat mong gamiting lens in interpreting Scripture? Since Bible tells us you are not under law, the legalistic lens, hindi ka dapat doon. You are under grace, the grace lens ang dapat mong gamitin in interpreting Scriptures. Naintindihan niyo pa yung gusto ko sabihin? That's why, etong sabi ni Apostle Paul in the book of Timothy, eto sabi niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Look at this. Rightly dividing the word of truth. Paul said, study. Everybody say study. So it's very important ng isang Kristiyano para hindi ma-misinterpret ang Scripture, he need to study. Nang sa ganon, ma-rightly divide niya ang word of truth. Now, yung word na rightly divide, maraming interpretation yan. Possible, pag-handle ng Scripture correctly. In other words, pag-interpret ng tama. Pwede rin naman, to rightly divide simply means malaman mo kung yung binabasa mo is before the cross or after the cross. Kasi, kapag ang binabasa mo is before the cross, dapat maunawaan mo, that is under the law. Pag ikaw ngayon ay nagbabasa na at ang nabasa mo after the cross, you are now under grace. Marami ang nakaka-misinterpret ng Scripture simply because ang nabasa nila is after the cross, pero ang interpretation nila is before the cross. Kaya sabi ni Paul, you must rightly divide the word of truth. Nakukuha niyo ibig sabihin? And to understand the Scripture properly at hindi natin ma-misinterpret, dapat ang gamit natin is the grace lens. Say with me again, grace lens. Grace lens. Now actually, nakapag-series na tayo nito before. Kung natatandaan niyo yung series natin na false assumption, nare-recall niyo? So yung tema nito ay parang katulad din ng false assumption series natin. Now, I decided na ituloy itong series na ito, na pinamagatan natin Clear the Confusion, sapagkat I do believe marami pa tayong scripture verses na kailangan basahin at unawain kasi nami-misapply ng maraming Christians. And sad to say, maging sa mga Christians under the grace community. Alright, so, this morning, ang unang titingnan natin, of course, ang ating magiging topic is clearing the confusion. Ang unang titingnan natin na e-examinin is yung sinabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Paul said, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Maraming Christians ang nakapag-misinterpret nitong scripture na to. And this morning, we are going to clear the confusion sa verse na yan. But before we start, mag-pray muna tayo. Father, we thank you so much, Lord, this morning. Dalangin namin, Lord, sa umagang ito, give us, Lord God, wisdom. Enable us, Lord God, to clear the confusion, Lord, sa mga verses na ito. And each one of us, Lord, dalangin namin, magkaroon ng
clarity, enlightenment, Lord God, sa mga verses o sa verses na amin pong pag-aaralan. And we pray, Father God, the author's intended meaning, makuha namin. Even the Spirit's intended meaning, maintindihan namin. We entrust everything to you, Lord, as the Holy Spirit was the one who teaches us and guides us in all things. Thank you so much, Lord. This we pray. Amen. Sige po, palakpakan muna natin si Lord. Etong sabi ni Paul, examine yourselves. Everybody say, examine. Examine. Now, kung ang gamit mong lens in interpreting this verse is the the legalistic lens. Kung ang gamit mong lens in interpreting this verse is the legalistic lens, ang unang maiisip mo at ang magiging dating sa iyo ng verse na to is that Paul was telling you or commanding you to evaluate yourself. Ang magiging dating sa iyo ng verse na to, inuutusan ka ni Paul for self-evaluation or to be introspective. Familiar kayo sa salitang introspection? Taas nga kamay, yung narinig niyo yung introspection. Okay. Pag sinabing introspection, ang Merriam-Webster Dictionary, itong sinasabi. It is a reflective looking inward or self-examination. So, ang tingin nila dito sa verse na to, examine yourselves, parang inuutusan tayo ni Apostle Paul to evaluate yourself, to see whether you are a true believer. So, para tayong inuutusan ang dating na maging introspective. And the meaning of introspection is a reflective looking inward or self-examination. Now, maganda makita din natin yung theological definition ng introspection. Pag sinabi namang introspection, theologically speaking, ito ang definition niya. Introspection is the self-centered habit of looking at your own performance for confidence with God. Now, medyo spiritual ang dating. Tama ba? Kasi, ang bukang bibig ng mga Kristiyanong introspective is always check your heart. Bantayan mo ang puso mo. Yan ang bukang bibig ng mga introspective Christians. Bantayan mo yung puso mo. Watch your life. Lagi mong siyasatin yung sarili mo. Bantayan mo yung ginagawa mo. Yung performance mo, yung behavior mo, babantayan mo. But how many of you know, walang ganong utos si Paul sa binasa natin kanina, in 1 Corinthians 13:5. Paul was not commanding us to be introspective. Pero, bakit sinabi ni Paul, examine yourselves whether you are in the faith? Kung wala naman pala siyang utos for us to be introspective, no? Yung siyasatin mo yung sarili mo, kung wala naman siya sinasabing ganun, bakit niya sinabing examine yourself? Mamaya alamin po natin. But first, let me clear on this. Walang utos ang Diyos na mababasa, even a single verse in the Bible, for Christians to evaluate themselves or to be introspective. At sa totoo lang, hindi gusto ng Lord na maging introspective tayo. You know why? That is because dangerous sa ating mga Christians ang maging introspective. Bakit? For the simple reason, pag introspective ka, it shifts the focus from Christ to self. Kasi lagi mong chinecheck yung sarili mo, yung puso mo. Kamusta na ba yung puso mo? Binabantayan mo yung behavior mo. Lagi mong tanong, may nagawa ba akong kasalanan? Nakakalugod pa ba ako sa Diyos? Natutuwa pa ba si Lord sa akin? O baka naman nagalit na si Lord sa akin sa ginawa ko? So lagi mong binabantayan yung mga ginagawa mo. Introspection shifts the focus from Christ to self. Ang tanong, yung ba talaga ang utos ng Diyos sa atin? To
to always look at yourself. Ang nabasa ko sa Bible, eto Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So kung ang gamit mong lens is the grace lens, hindi yun ang magiging interpretation mo sa examine yourself. Pero kung ang gamit mong lens is the legalistic lens, ang iisipin mo, inuutusan ka ng Diyos to look at yourself, to examine yourself. Akalain mo, gusto ni Lord, maging introspective ka. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Aakalain mo na gusto ni Lord na lagi mong siyasatin ang puso mo. At lagi mong i-check kung totoong Kristiyano ka. Lagi mong check kung totoong born again ka. At marami ng mga pastor, isa na rin ako doon before, na yung verse na yan, in 1 Corinthians 13:5, examine yourselves, ay nai-preach na at gumawa ng listahan ng mga marka kung tunay kang Kristiyano. Kasi ang verse ay nagsasabi, examine yourselves whether you are in the faith. At dahil doon sa word na examine yourself whether you are in the faith, parang ang dating, i-check mo yung sarili mo kung talagang born again ka. I-check mo yung mga ginagawa mo daily kung talagang Kristiyano ka. At dahil doon, nakagawa ng mga listahan ang mga pastor para i-prove na ikaw ay born again o hindi. At kapag hindi nakita sa buhay mo itong mga bagay na ito, hindi ka talaga Christian. At halos lahat ng mga pastor na ginagamit yung verse na yan para mag-preach, examine yourselves whether you are in the faith, gumagawa ng listahan to prove that you are a believer. At ito ang isa sa mga listahan nila. Magbibigay ako at least 4. Una, visible morality. Nagbago ka na ba? Hindi ka na ba asal demonyo? Ugaling anghel ka na ba? Kasi kung ugaling demonyo ka pa rin, hindi ka talaga born again. Examine yourselves whether you are in the faith. Kung wala tayong nakikitang visible morality, hindi ka pa talaga anak ng Diyos. Now, listen mga kapatid. Ini-equate ng mga legalistic o legalists yung good behavior sa pagiging Kristiyano. Para sa kanila, good behavior equals genuine believer. Pag wala sila nakitang pagbabago pa, pagdududahan nila kung totoo kang born again. Now, let me clarify this. Hindi tayo against sa pagbabago. Dapat lang naman magbago ka. Tama ba? Bakit? Kasi pag umaattend ka na sa ganitong gawain, born again church, kung meron mang isang bagay na hahanapin sa'yo, ang mga kapitbahay mo, ang mga kaibigan mo, na alam na ikaw ay dumadalo sa ganitong gawain, Christian church. Ang una nilang hahanapin, nagbago ka na ba? Aten-aten ka pa dyan, di ka naman nagbabago. Kaya mapipilitan ka talagang magbago. Okay? Bakit? Kasi hahanapin nila sa'yo yun. At kapag hindi nila nakita yon, ikikriticize ka. Tigil mo na yung pag-attend mo dyan. Wala ka namang pagbabago. So, ini-equate nila yung good behavior sa pagiging genuine believer. Pag hindi nila nakita yon, yung good behavior, yung faith mo, hindi tunay. Now, totoo ba yun? Now, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi ito. Christianity is not about becoming a good person. Christianity is about receiving life. Diba sabi ni Lord? He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. Hindi patungkol sa pagbabagong buhay ang Christianity. Patungkol siya sa
pagtanggap ng buhay. And of course, pag tinanggap mo yung buhay, when you receive Christ, you receive life, may mga pagbabagong posibleng mangyari. Pero hindi yung pagbabagong yon ang patunay na ikaw ay Kristiyano. Kasi sa totoo lang, marami talagang totoong Kristiyano. Hanggang ngayon, parang wala tayong nakikita ang pagbabago eh. Yung tipo yung kapitbahay nilang Lasengo, mas mabait pa sa kanya eh. Yung kapitbahay nila, mas mabait pa sa kanya. Meron kayong napansin ganon? Yung kapitbahay, mas mabait pa doon sa tunay na Christian? Di ba? Maraming ganon. So, visible morality ang una sa mga listahan nila. Examine yourself whether you are in the faith. And these are the marks of a true believer. Sa mga ang gamit legalistic lens. Number 1, visible morality. Pangalawa, kailangan makita sa iyo to. Ano yon? Active ka sa mga activities ng church. Nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, nagwo-worship, nagsi-share. Ang tunay na born again, ang tunay na ligtas, active sa mga ganyang gawain. I remember nung Corpus Christi days. Hindi ka tunay na born again kung hindi ka full-timer. Naabutan mo ba yon, Pastora Lori? By the way, meron tayong bisita pastora pala dito. Kaya yung San Pedro, nung dumating ako dito, halos lahat ng member ko, full-timer dati. Kasi pag hindi ka full-time, hindi ka tunay na Kristiyano. Kaya yung mga pastor namin nung araw, 17 anyos pa lang pastor na. Di ba? 17, 18, hindi na nga nagsipag-koleyo. Kasi, ang teaching namin nung araw, kung tunay kang born again, mag-full-time ka. Pag hindi ka full-timer, hindi ka talaga tunay na born again. Can you believe that? Ganun yung paniniwala ng aming pinanggalingan. So, iniisip nila, kapag ang gamit mong lens is the legalistic lens in interpreting 1 Corinthians 13:5, dapat active ka sa mga activities ng church. Hindi ka uma-absent ng worship service kahit bumabagyo. Katulad ninyo. Wow, praise God. Di ba? Dapat lahat ng training sa church, aatinan mo. Discipleship class, leadership class, lahat ng training sa church, seminars, lahat ng yan dapat aatinan mo, wag kang absent. Dapat hindi ka rin nalilate. Maaga ka rin sa church. Yan ang patunay na tunay kang Kristiyano. So, kapag ikaw naman lagi kang absent, mas marami pa yung absent mo sa isang buwan kaysa present ka, ni isang training sa church, hindi ka nag-participate, isipin nila, ano lang yan? Attendee lang yan. Kaya nga nung araw, meron kaming tinatawag na sheep card. Naabutan mo ba? May sheep card kami. Dalawa actually yung sa akin, isang sheep card tsaka isang goat card. Meron akong sheep, may goat. Yung sheep, ito yung kinikilala ko talaga kasi active eh. Yung goat, ano lang to, attend lang ito. Pati ako, may gano'n na rin paniniwala. Kasi yun yung naituro sa atin. Kasi ang gamit ng lens, nung nagturo sa atin, is the legalistic lens. So kapag ikaw ay hindi active sa church, hindi ka regular na nagsisimba, pasulput-sulput ka lang, pagka lang merong occasion, anniversary, Christmas party, Thanksgiving, tsaka ka lang present, hindi ka talaga Christian. So yan yung pangalawang listahan nila. Examine yourselves whether you are in the faith. And these are the lists, marks of a true believer. Number 1, visible morality. Nakikita namin yung pagbabago sa'yo. Number 2, active ka sa church. Nagpe-pray ka, nag-worship ka, nag-share ka ng gospel.
at ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag wala yan, in the absence of those activities, ang conclusion, hindi ka talaga Kristiyano. Kaya siyasatin mo ang puso mo. Kung talagang born again ka. So ikaw naman, para masabing tunay kang born again, magbabasa ka ng Bible araw-araw. Kahit tinatamad ka mag-pray, magpe-pray ka. Sa isang banda nakabuti rin, ano? Kahit bumabagaw, sisimba ka. Kasi pagdududahan ka eh. Sa isang banda, parang meron positibong epekto eh, no? Kaya lang, the end does not justify the means. Yun yung laging kasabihang pinaniniwalaan nating tama. So therefore, magkakaroon lang siya ng false belief na akala niya totoong born again na siya kasi ginagawa niya yon. At kung hindi niya gagawin yon, makukondemn siya, isipin niya, hindi ako talaga born again. Na gets niyo mga kapatid? Pangatlo, sa listahan nila, dapat may bunga ka. Fruit inspection. You will know them by their fruit. Pag hindi ka namumunga, puro ka lang bunganga, okay? Hindi ka talaga born again. Of course, yung mga binanggit ko kanina, may mga verses sila dyan. Hindi ko na lang ina-isa-isa. Kasi abutin tayong siyam-siyam. Kailangan may makita ang bunga. A tree is recognized by its fruit, and you will know them by their fruit. Actually, itong fruit inspection ay similar doon sa visible morality. Kailangan may makita ding bunga. At isa sa bunga ay siyempre pagbabagong buhay. Alam niyo kung bakit ganun ang line of thinking ng maraming Christians sa Christianity? Yung kailangan may pagbabago. Alam niyo kung bakit? Kasi majority ng church in the body of Christ, ang sentro ng pagtuturo is on character development, behavior improvement, sin management. Lahat halos ng churches, nakasentro ang pagtuturo dyan sa tatlo na yan. Kaya yung mga preaching na how-tos, very common sa mga churches in the body of Christ. How to be patient, how to be humble, how to become effective, how to be prayerful, etc., etc. Tapos magbibigay sila ng mga method, steps. So ang church punong-puno ng character development, behavior improvement, sin management, preachings. And because of that, naiisip tuloy ng maraming Christians, ang simbahan ay patungkol sa pagbabagong buhay. Kaya pag hindi ka nagbabago, ang magiging dating sa'yo, hindi ka talaga Kristiyano. Kasi yun ang tinuturo eh. Iwasan mo ng magbisyo. Huwag ka nang iinom. Huwag ka nang maglalasing. Iwan mo na yung kabit mo. Maging responsable kang asawa. Mahalin mo ang mga anak mo. Maging good provider ka. May masama ba dun sa mga mensaheng yon? Actually, wala. But how many of you know, hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila yan para malaman nila na dapat nilang gawin yon. Agree kayo doon? Kailangan mo pa bang sabihin sa mga miyembro mo, huwag kang magsisinungaling kasi masama yan? Matagal na nilang alam yun, bata pa sila. Bata pa sila, hindi pa sila uma-attend ng church, alam na nilang masamang magsinungaling. Mahalin mo ang asawa mo, huwag ka nang titingin sa ibang babae. Ngayon lang ba nila nalaman yun nung sabihin mo? Matagal na nilang alam yun. At hindi nila sa church natutunan yun. Sa labas. And so therefore, totoo lang,
Given na yon. Hindi mo kailangang ituro yon para lang malaman nila na mali yun. Matagal na nilang alam yon. Pero ang sentro ng pagtuturo sa maraming churches is behavior improvement, character development, sin management. And so therefore, ang tingin ngayon ng mga tao sa church, pag umating ka dyan, babaguhin ang buhay mo. Kaya hindi ko na mabilang yung time na nabiro ako, pag bibisita ako sa isang member, nalaman ng kapitbahay, pastor ako, ay pastor pala kayo, isama nyo nga itong mister ko. Para tumino. Bakit? Kasi ang nasa isip nila, ang church, patungkol sa pagbabagong buhay. Christianity is not about becoming a good person. It's about receiving the life of Jesus Christ. It's about a dead person, spiritually dead, becoming alive. But of course, pag ikaw ay naging Kristiyano na, dapat yung buhay ng isang totoong Kristiyano, ipapamuhay mo. Pero dapat ang ituro mo, hindi yung pagbabagong buhay, kasi it's religion. Pag ang itinuro mo, kailangan magbago, religion yon. Ang ituro mo si Jesus at ang kanyang ginawa. At kikilos na ang Panginoon sa buhay niya para i-express yung buhay ni Christ. Amen? So, ang unang nasa isip nila, when Paul said, examine yourselves whether you are in the faith, si Paul ay nag-uutos sa atin to evaluate ourselves. Maging introspective. Hindi yun ang sinasabi ni Paul. Later, I will tell you kung ano talaga ang gusto niyang sabihin doon. Pero, ang iniisip ng maraming Christians, especially na nagtuturo, yung verse na yan, talks about yung mga believers, kailangan nilang malaman kung talagang born again sila. Paano nila malalaman yon? Una, may nakita na bang pagbabago? Visible morality. Pangalawa, active ba sila sa church? Pangatlo, sila ba ay may bunga? At isinama ko itong pang-apat. Kasi, nung nandun pa ako sa dating simbahan, hindi lang sa church namin, maging sa mga ibang mga Pentecostal churches, akalain mo, yung pag-speak in tongues ay patunay na ligtas ka at pag wala ka niyan, hindi ka talaga born again. Narinig niyo ba yon? Hindi lang yung puspos. Okay lang sana yung puspos ka eh. Pero may mga churches na ang batayan nila ng tunay kang Kristiyano, you speak in tongues. Nakita niyo ba yan? Shara babababababa. Shara bababababa. Now, tanong, do I believe in tongues? Yes. Pero hindi yung shara babababa. Kasi tongues in the Bible, the Greek word for tongues is glossa. Everybody say glossa. At ang ibig sabihin ng glossa is known language. Kaya kung babalikan nyo yung Book of Acts chapter 2, nung bumaba ang Holy Spirit at the day of Pentecost, nag-speak in tongues yung mga apostles, may mga tao sa paligid nila nagtaka. Hindi ba mga Galileans ito? How come naririnig natin silang nagsasalita ng wika natin? It's a known language. Bakit sila natutong magsalita nun? So yung tongues na ginamit nila is a known language. Hindi yung naririnig natin ngayon na madalas sa mga local churches. Naalala ko nung time na nasa Corpus pa tayo, may mga kasama akong mga members ng church na hindi sila nagtatangs. Inggit na inggit sila doon sa may tongues, especially yung mga bago. At dahil nga meron ng ganong lumalabas na parang hindi ka talaga totoong Christian pag wala ka niyan, napilitan silang maggaya. Kaya habang nagtatangs yung isa,
Ababababa. It sounds funny, pero yan ang paniniwala ng ibang churches. Pag wala ka ng gift of speaking in tongues, hindi ka totoong Christian. Sino may sabi nun? Eto matindi. Binanggit pa nila yung salitang gift. Everybody say gift. Tongues is a gift. Ang tongues ay isa sa gift ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay maraming gift. Word of knowledge, word of wisdom, service, preaching, teaching, leadership. Isa lang doon yung tongues. So, tongues is a gift, not a proof na ikaw ay believer. Kaya kung wala ka niyan, huwag kang matakot. Kasi hindi yan patunay na hindi ka talaga ligtas. Si Jesus nga, hindi naman nag-tongues eh. And to give clarity dito, one time, pag-aaralan natin to. Isasama natin ito sa clearing the confusion. Alright? Pag-uusapan natin siya. So, tongue is a gift, not a proof. Kung meron ka niyan, eh di wow. Diba? Eh, pastor, di ba yung tongues hindi naman talaga yan naiintindihan? Kasi meron sinabi si Paul, na kapag ikaw ay nagtatongues, you speak to God and nobody understands. You're speaking the language of angels. Yun yung kanilang inaano dyan. E ipapaliwanag natin yan pagka yan na yung topic natin. But still, nang banggitin ni Paul yung tongues doon, explaining yung language of the angels, still glossa ang Greek word. And the word glossa means known language. Known language. Alright? Pero nakikita natin pinapractice sa mga churches, hindi naman siya known language. Okay? So, balikan ngayon natin yung verse natin. If Paul was not commanding us to be introspective, kung hindi inuutos ni Paul na tayo ay mag-self-evaluate, at nang malaman natin kung totoong Kristiyano tayo, eh bakit niya sinabi yan? Examine yourselves, whether you are in the faith. Tama ba? So this morning we are going to clear the confusion on this verse. Isa-isahin natin to. To understand this verse, we need to read the context. Dito papasok yung beauty o kahalagahan ng context. Everybody say context. Context. Basahin natin yung immediate context, yung mga nasabi ni Paul sa mga naunang verse. Look at this. Verse 5 to. In verse 3, merong ganitong sinabi si Paul. Mag-backread tayo ng konti. Sabi ni Paul, since you are demanding proof that Christ is speaking through me. What do we see here? There are some believers in Corinth, kino-question yung authority ni Apostle Paul. Pinagdududahan nila kung totoong si Paul sinugo ng Diyos. Kung talaga bang si Paul kinakausap ng Diyos. At yung kanyang mga isineshare sa kanila ay totoong galing sa Diyos. Kaya etong sabi ni Paul sa kanila, since you are demanding proof that Christ is speaking through me, yun ang tanong nila eh. Talaga bang ikaw ay sinugo ng Diyos? So si Paul, siya actually yung nasa hot seat. Si Paul actually yung pinapa-examine nila. Si Paul yung kanilang kinikriticize. Kung talagang siya ay sinugo ng Diyos.
Now, etong ginawa ni Paul. Binaliktad niya. Since you are demanding proof, kung ako ay totoong sinugo ng Diyos, why not look at yourself? Examine yourself. Instead na ako ang tingnan ninyo, why not look at yourself? Sabi niya, examine yourselves. So, paano sinasabi ni Paul? Since you are demanding proof, since nagdidemand kayo ng proof, nagdududa kayo na ako ay talagang sinugo ng Diyos, why not, instead of examining me, look at yourself. Look at yourself and look at this. Whether you are in the faith. Everybody say, faith. Faith. Nang sabihin ni Paul, examine yourself whether you are in the faith, the focus of examination is in the faith. Ang sentro ng pinapa-examine ni Paul sa kanila is not their behavior, not their performance. Ang pinapa-examine ni Paul is their faith. Paul was simply saying, instead na kino-question nyo ako, why not examine your faith? And if you are in the faith, that proves my apostleship, my credibility. If you are in the faith, patunay yan na ako ay totoong sinugo ng Diyos. So, ang focus ng pinapa-examine niya, hindi performance. Ang focus ng kanyang pinapa-examine is their faith. Tama ba? Si Paul yung kinu-question nila, ang ginawa ni Paul, binaliktad niya. Sabi ni Paul, do you want to believe na ako ay totoong sinugo ng Diyos? I'll give you a simple test. Instead of demanding proof na ako ay totoong born again o totoong apostle, why not look at yourself? And then ito sabi niya, do you not realize that Jesus is in you? Instead na kino-question ninyo yung pagiging apostol ko, kung totoong sinugo ako ng Diyos, why not look at yourself? Hindi nyo ba na-realize Jesus is in you? And then sabi niya, unless of course, you did not receive Him. Unless of course, you rejected Him. Unless of course, you failed the test. Tinanggap mo ba si Lord? Tinanggap mo ba si Jesus? Hindi nyo ba na-realize Jesus lives in you? And if Jesus is in you, that proves my credibility. Patunay na ako ay sinugo ng Diyos. Why? Because He is in you. So, ang point is this, mga kapatid. Ang focus ng kanilang pagtatanong, si Paul. Nang sabihin ni Paul, examine yourselves whether you are in the faith, kino-question yung kanyang apostleship. Hindi sila ginantihan ni Paul. Na sinasabi ni Paul na, gaya ng sinasabi ng mga preachers ngayon, examine yourselves whether you are in the faith. Kasi, hindi ka active sa church. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang pangit pa rin ang ugali mo. Hindi ka nagsishare ng gospel. Lagi kang late. Hindi yun ang sentro ng topic. Ang tawag dyan sa theology, ICGCs. Okay? Yung sariling interpretation nung nagbabasa, ang inilalagay doon sa verse. Naintindihan niya ko? So, nang sabihin ni Paul, examine yourself whether you are in the faith. Hindi niya inuutusan tayo mga Kristiyano
na i-check mo yung performance mo, yung behavior mo, para malaman mo kung tunay kang born again. Hindi yun. Siya yung kinu-question. Siya yung pinagdududahan. Kaya sabi ni Paul, madali lang naman patunayan kung ako ay totoong sinugo ng Diyos. Just look at yourself. Do you not realize Jesus lives in you? Unless you did not receive Him. Now, yung word na test, mga kapatid, in the Greek, is dokimazo. Nang ibig sabihin is to discern or to recognize. Kaya nang sabihin ni Paul na, test yourself, parang sinasabi niya, don't you realize? Don't you recognize? Hindi nyo ba na-discern? Jesus lives in you. And that proves my apostleship. Gets nyo? Can't you see? Jesus lives in you. At yan ang patunay na ako ay sinugo niya. Yun ang context. Hindi siya inuutusan tayo na maging introspective, na mag-evaluate ng ating sarili. Naintindihan niyo ako? So in closing, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 13 verse 5 is not a call for self-evaluation. Hindi tayo inuutusan ng Panginoon na laging siyasatin ang ating puso at bantayan ang ating behavior, ang ating performance kung totoong tayo ay Kristiyano. Hindi ito patungkol sa pag-e-examine ng ating behavior. Ang 2 Corinthians 13:5 ay patungkol sa pagdududa ng mga Corinthian believers kung si Paul ay totoong apostol. Kaya sabi niya, huwag niyo akong questionin. Since nagdidemand kayo ng proof, why not look at yourself? Don't you realize Jesus lives in you? Unless you fail the test. But then again, para hindi ka pagdudahan that Jesus lives in you, umayos ka. Amen ba? Amen. Umiwas ka sa kasalanan para hindi ka pagdudahan. Tama ba? Magdasal ka araw-araw. Magbasa ka ng Bible para kapag nagba-Bible study tayo at ikaw ay mag-i-insight, meron din kaming natututunan. Tama ba? Para hindi ka pagdudahan. Amen ba? Amen. Maganda naman lahat yun eh. Umattend ka regularly ng church, huwag kang malilate, kahit bumabagyo, magsimba ka, mag-serve ka sa Panginoon, umattend ka ng lahat ng training, lahat ng seminar, maganda lahat yan. Kung kaya mong gawin, di maganda. Pero wag nating gawing basihan yan para husgahan ang sino mang member natin na hindi gumagawa niyan, na hindi born again, based on Corinthians 13:5. Kasi hindi yon ang sinasabi ng verse na yan. Amen ba? Amen. Ang kino-question dyan si Pablo, hindi yung ating pagiging totoong Kristiyano. Okay? So, tumino na lang tayong lahat. No. Tumino na lang tayo. Para hindi tayo pagdudahan. Halimbawa, katulad ko si Ferdi at saka itong si Denden. Alam nyo ba kung saan pa nauwi itong dalawang to? Baklaran. Bumabagyo ngayon. Baklaran yan. Sukat. Bumabagyo ngayon. And by the way, nakamotor lang yan. Kung legalista lang tayo, itong iisipin natin. Totoong born again yung dalawang yan. Isipin mo, ang tindi ng sakripisyo nila. Tapos yung mga dito lang nakatira, hindi nagsimba ngayon, konting ambon lang, hindi totoong born again yan. Ganyan ka mag-i-interpret ng miyembro based dito sa verse na yan. Nag-gets niyo ako? Amen. Hindi natin trabaho yung husgahan kung sinong born again o hindi. Amen. Si Lord lang ang nakakaalam yan. Amen ba? Amen. But then again, maganda
na may pagbabago. Para hindi tayo pagdudahan at mabiro. May nabiro na ba sa inyo, uy, Kristiyano ka pala? Kailan pa? Hindi halata eh. Para wag kang mabibiro ng ganyan. Kasi yan ang pinakamasakit na biro na pwede mong matanggap sa buhay mo bilang Kristiyano. Matagal ka na palang born again? Hindi halata eh. O sa totoo lang, hindi halata. Ang galing mong magtago ah. Di ba? Maganda yung talagang kilala ka na ikaw ay born again. Kasi talagang nakikita sa buhay natin. Maganda yun. Pero iwasan mo na kapag hindi mo nakita yung sarili mo na nagbabago sa iba, ang husgahan siya na hindi siya born again. Hindi mo trabahong humusga. Amen? Hindi mo trabaho yon. Si Lord lang nakakaalam nun. At huwag mong gagamitin tong verse na to. Examine yourself whether you are in the faith. Huwag mong gagamitin yan. Kasi hindi yan patungkol sa pag-evaluate ng sarili. Si Paul yung kino-question yan. Amen? Amen ba? So umiwas na lang tayo sa kasalanan. Mamuhay ng matuwid, dahil matuwid naman tayo, sabi ng Bible. Mamuhay ng banal, dahil banal na tayo, sabi ng Bible. And out of gratitude, dahil tayo ay niligtas na ng Panginoon, umayos tayo sa pamumuhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon.